Alam niyo po ba mga kababayan, eto, mismong ang nagpahamak kay Senator Joel Villanueva yung kanyang sarili po. Bakit natin nasabi? Mismong siya ang naglaglag sa kanyang sarili. Kasi kung matatandaan nyo, di ba may mga sinasabi nung nakaraang araw, etong si Senator Joel Villanueva na hindi niya po kilala etong si Henry Alcantara at wala pong nag-uugnay sa kanila, pwera na lamang po yung pagiging magkalugar nila. Ngayon, kung titingnan ninyo, may nakita po tayong post galing po sa Philippines Defense Forces Forum na kung saan mga kababayan, yan po yung source natin na merong 546 followers mga kababayan. Ngayon may post po dito noong November 24, 2021 na kung saan nag-post ng litrato etong si Senator Joel Villanueva, account po niya yan, na kung saan kasama niya po dito etong si Henry Alcantara sa isang bangka mga kababayan. Habang kasama nila si Henry Alcantara, kasama rin dito yung kumpare ni Henry Alcantara na kapatid po ni Senator Joel Villanueva. So dito pa lang makikita nyo mga kababayan na kilalang kilala ni Senator Joel Villanueva ito pong si Henry Alcantara. O baka sabihin naman ng iba, fake news tayo at gumagawa lang tayo ng kwento. Wala tayong ebidensya at wala tayong backup na masasabi natin mga kababayan na video patungkol po dito. So ngayon, pakinggan po natin itong video na inilabas ng Bilyonaryo News Channel na kung saan mga kababayan, ito daw pong both bodies, Joel Villanueva nag-share ride kasama ang dating DPWH exec na si Henry Alcantara. Ibig sabihin mga kababayan, kilalang kilala ni Henry Alcantara si Joel Villanueva at kilalang kilala ni Joel Villanueva etong si Henry Alcantara. Huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasasabi ni Joel Villanueva na kesyo ang nag-uugnay sa kanila yung kanilang pagiging magkababayan dyan po sa Bukawi, Bulacan. So ngayon, pakinggan po natin itong balita na nakita natin sa Bilyonaryo News Channel. Ikinikredit po natin sa kanila yan. I-play na po natin. Panibagong resibo na naman ang lumutang sa posibleng koneksyon ni Senador Joel Villanueva kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Pero may depensa si Villanueva. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nakakalungkot po, Mr. Chairman. Nanindigan si Senate Deputy Minority Leader Joel Tesdaman Villanueva na isang official event ang dinaluhan niya. Kaugnay ito sa ulat ng politiko na may pamagat na both bodies. Ayon kay Tesdaman, si Henry Alcantara ang district engineer kaya kasama nila sa boat ride. Batay sa iba pang larawang pinasa ng opisina ng senador sa media. At saka tandaan nyo mga kababayan, marami mga pagkakataon na nakikita na kasama ni Senator Joel Villanueva sa mga picture, eto pong si District Engineer Henry Alcantara. Isa pa dyan mga kababayan, maliwanag din naman yung sinasabi ni Henry Alcantara, uulitin ko po ulit, na kinukulit siya nitong si Joel Villanueva patungkol po dun sa budget ng isang tulay. Diyan po sa may Bangbang Bridge, sa may Bulacan. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, doon pa lang sa sinabing yun ni Henry Alcantara, talaga masasabi po natin na di umano'y nagsisinungaling eto pong si Senator Joel Villanueva. Kaya nga para maging kumpleto yung investigasyong ginagawa ng Senado, bakit hindi nyo paupuin bilang resource person eto pong sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at yung iba pa mga senator na nauugnay sa mga contractors mga kababayan, especially yung mga senator na may kamag-anak na mga kontratista na nakakuha ng proyekto sa gobyerno at yung mga senator na tumanggap ng donasyon sa kanilang campaign funds dun sa mga kontraktor ng proyekto ng gobyerno. Dapat para masabi ng taong bayan na patas yung investigasyon na ginagawa sa Senado, bakit hindi pa upuin yung mga yan bilang mga resource person? Hindi yung mga kontraktor lang, hindi yung mga taga-DPWH lang. Anyway, tuloy pa natin. Kasama ang screenshot ng post sa kanyang social media matapos maulat na nabura na ito. May petsa rin itong 11/24/21 na ayon sa staff ni Villanueva ay noong November 24, 2021. Isa itong site inspection sa Lolomboy Pumping Station 3 sa Bukawi River sa Bulacan. Sa record ng DPWH, kasama ang proyektong ininspeksyon ni na Senator Joel sa 292 million pesos na flood control project sa Bukawi. Grabe no? Sa online article ng Filipino Star ngayon na may petsang December 9, 2021 o 2 linggo matapos ang site inspection, nakasaad na sinabi ni Alcantara na ang nasabing budget
ay galing sa budget ni Senador Villanueva mula sa DBM sa ilalim ng General Appropriations Act para sa taong 2020. Kasama raw ito sa mga naka-FLR. Pero kung tutuusin mga kababayan, dapat ang isang senador ay wala naman talagang budget. Bakit natin nasabi? Unang-una mga kababayan, dapat hindi sila nakikialam sa mga budget ng proyekto ng gobyerno dahil ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas at hindi makialam sa mga proyekto ng gobyerno. Ngayon na nakakapagtaka dito, bakit kinakailangan nila ng mga pork barrel mga kababayan para ilagak sa isang lugar at sila mismo ang magpondo ng mga ginagawa ng mga infrastructure project kung ang trabaho nila ay gumawa ng batas. Ngayon, yan po dapat yung dapat ipaalam sa taong bayan kung bakit yung isang senador nangingialam sa pera ng mamamayang Pilipino patungkol po sa usapin ng mga infrastructure project na mga proyekto ng gobyerno na ipinapagawa dito po sa ating bansa. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kaya nagkakaroon ng kandaleche-leche dito po sa mga proyekto ng gobyerno kasi nga may mga senator na hindi naman nila trabaho yon pero pinapakailaman po nila. May mga kongresista naman mga kababayan na although meron silang mga constituent na dapat nilang ponduhan yung mga lugar at ipagawa para mapakinabangan ng kanilang taong bayan, may mga kongresista rin naman na inaabuso yung pera ng mamamayang Pilipino. Hindi lahat napapakinabangan ng taong bayan at karamihan napupunta po sa kanilang mga bulsa. Kaya kung ako talaga ang tatanungin mga kababayan, dapat pag proyekto ng gobyerno patungkol po sa mga infrastructure project, dapat sa DPWH lang ipinagkakaloob. At dapat mga kababayan talaga magkaroon ng masusing audit dito po sa mga ginagawang proyekto na ito ng gobyerno para hindi naman kawawa ang mamamayang Pilipino at hindi nagugulangan at nananakawan ng mga timawang politikong ito. Anyway, tuloy pa natin. For later release na budget. Kaya inabot na ng Disyembre ng 2021 nang matapos ang proyekto. Pero magugunit ang pinabulaanan ni Villanueva sa unang pagdinig ng Blue Ribbon na wala siyang pinakiusap sa DPWH na anumang flood control project buhat nang siya ay naging senador. Ito na lang naging senador po ako. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba? Well, for the record, Your Honor, I don't recall any. Etong si former Secretary Bunoan, isang malaking sinungaling din pala ito. Diba? Biruin niyo mga kababayan, noong mga panahong tinatanong siya ni Joel Villanueva kung naglabi sa kanya ng proyekto, sinasabi niya hindi. Kahit kung tutuusin, meron naman nga talaga. Kasi mismong district engineer na ng Bulacan, yung nagsabi mga kababayan na nangungulit nga sa kanya. Etong si Joel Villanueva, para po dun sa budget noong gagawing tulay or yung ginagawang tulay, mga kababayan na Bangbang Bridge. So ngayon kung iisipin po natin dito nga sa dito sa unang investigasyon na yan mga kababayan sa Senate Blue Ribbon Committee, talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na moro-moro lang yan. Kasi saan ka ba naman nagkatala para malinis mo yung pangalan mo, ginamit mo yung posisyon mo bilang isang senador para tanungin yung isang sekretary ng DPWH na may ginagawa din namang hindi maganda. Kaya nga mga kababayan, para sa akin, isang malaking sinungaling din, di umano, ito pong si Secretary Bunoan na ito. Kasi kahit siya pala mga kababayan, may ugnayan din pala siya doon sa mga kontraktor. Anyway, ituloy pa natin. Anything that came from you to propose any flood control project? RD Tolentino, just to put on record. Yeah, same as Secretary said. Thank you. And I just want to put this on record. Ever since we have met and we talk about flood control programs, I always ask you, Secretary, I always ask you, RD, what do we do? How can we help? Bukod naman sa flood control project noong 2021, binisto rin ni Alcantara na may mga nilakad si Sen. Joel na infra project, partikular ang pagpapatayo ng multipurpose buildings. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building, yung secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako'y may transaksyon ng financial sa kanya. Ang pag-amin ni Alcantara ay kasunod ng mga text messages na napresenta sa Kamara noong Martes, kaugnay ng komunikasyon nila ng senador.
kabilang ang pagtatakda ng meeting sa JIL. Diba? Lahat ng mga akusasyon sa Kamara laban sa kanya ay mariing pinabulaanan ni Senador Villanueva. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Alam niyo kung tutusin mga kababayan, expected na naman natin yan. Na kapag ang pinag-uusapan ay yung mga pananagutan at mga baho ng mga senator, sino ba naman ang uto-utong umamin ng kanyang kasalanan? Diba? Alam niyo naman mga kababayan, sa totoo lang, meron talaga dyan mga senator na talagang kasabwat sa mga anomalyang flood control na ito. Diba? Meron talaga dyan. Imposibleng wala. Meron lang kasi dyan na iba na talagang matindi maghugas kamay. At gusto na linisin agad yung kanilang pangalan kahit hindi pa naman sila pinapangalanan. So ngayon, na ang taong bayan ay bukas na ang pag-iisip dito at ang taong bayan ay may idea na kung sino itong mga senator na ito, malabo na kayo makapaghugas kamay ngayon. Ang dapat ninyong gawin, dapat ninyong aminin na sa publiko yung mga ginawa ninyong kasalanan na yan. Kung paano ninyo pinakinabangan yung mga proyekto ng gobyerno at kung paano kayo pumera dyan. Eto, wala akong pinapangalanan pero sana maintindihan naman ng iba na dugo at pawis ng mamamayang Pilipino yung ipinunuhanan dyan po sa mga mararangyang buhay na natatamasa nyo ngayon. Diba? Di ba kayo naawa sa taong bayan tuwing binabaha? Habang kayo nananamasa sa pera na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino, pera ng Pilipinas, kaba ng bayan yan, kayo nagpapasarap buhay kayo. Tapos ngayon maghuhugas kamay pa kayo, gagamitin nyo pa yung mga posisyon ninyo para linisin yung mga pangalan ninyo. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kung hindi pa napalitan yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, talagang araw-araw nating ipinananawagan na dapat talaga ipaubaya na lamang po sa independent body yung investigasyon patungkol po dyan. Kasi hanggat hindi po mga kababayan, hanggat nagpapatuloy yung investigasyon ng Kamara at saka nitong Senado, wala pong mangyayari dyan. Di nga natin alam kung may mapapanagot ba dyan na senador o kaya kongresista. Pero hanggat walang napapapanagot ng mga senador at mga kongresista na sangkot sa mga anomalyang flood control project, wala pong mangyayari dyan mga kababayan. Ng ending, nasayang na naman ang pera ng mamamayang Pilipino. Puro lang mga kontraktor, puro lang mga district engineer ng DPWH yung napapapanagot dyan. Paano naman yung mga kasabwat na politiko? Dapat talaga merong managot. Kasi kung wala, kawawa lang. Ang taong bayan na naman, nasayang na naman yung pera ninyo. Ano pa, so baka sabihin ng iba, bakit mo naman sinasabihan ng sinungaling etong si Bunoan? Wala naman siyang ginagawang masama. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, nung nakaraang araw may nakita tayong may nakita akong video na kung saan eto pong si Secretary Bunoan, mayroon pong ugnayan sa isang contractor companies ata, yung construction companies. Wait lang ha. Ito. Kaya ako naman nasabi sinungaling yan si Secretary Bunoan kasi nga napanood natin tong sabwata na ito. Kasi sabi dito, government contract, pag-aari raw ni Bunoan, Bernardo at Maglanque. Ayan, tama ba? Maglanque. Ayan, mega love shoutout po sa inyo I-play po natin. Nangangamoy sa buwatan, aabot sa 3 billion pesos in government contracts. Diba? Ang nasungkit umano ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglanque mula 2018 at dalawang Maglanque pala, Maglanque. So ito daw kumpanya mga kababayan na Maglanque nakakuha ng nasa bilyones na kontrata. Biruin nyo na kontrata. Buhat nung napaupong sekretary ng DPWH, ito pong si Secretary Bunoan. Ngayon, may nangyayari pala pong sabuatan dito. Diba? Meron daw nangyaring sabuatan. So, ibig sabihin, nakinabang din itong si Secretary Bunoan. Taas na opisyal ng DPWH daw ang kanyang umanong kakuntsaba. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ayan o. Sa isang privilege speech kahapon, inilahad ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang umano'y koneksyon ni former DPWH Secretary Manuel Bunoan, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglanque. Ayon sa kanyang expose, pagmamay-ari ng tatlo ang MBB Global Properties Corporation, diba? Ang kumpanyang may hawak sa 5 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark, Pampanga. Kumbaga kayo nagtaki pa ng mga sarili ninyo. Kaya pala yung isa, habang tinatanong kung naglabi ba sa kanya,
etong isang senador na ito, ano sabi niya? Wala po, wala po. Kahit pala siya mga kababayan, may sabwatan din pala siya na pinasukan. Etong si Secretary Bunoan. Kaya nga una pa lang talaga nung pumutok itong isyong ito, nananawagan ako na dapat masibak yan, na dapat magbitaw yan. Kasi kung hindi po magbibitaw at masisibak yan, magpapatuloy lang yung ganyang klase ng kalakaran sa DPWH. Kasi nga, kahit pala yung secretary ng DPWH, kasabwat pala rin po dyan sa ganyang klase ng kalakaran. Kaya pala nakakakuha ng bilyones na proyekto mga kababayan itong pagmamay-ari ni Maglanque, dahil nga mga kababayan, kasabwat daw di umano itong si Bunoan at saka itong si Bernardo. Anyway, tuloy pa natin. Ani Senator Lacson, trinace niya ang 2024 General Information Sheet ng kumpanya at napag-alaman na ang mga anak ng tatlong opisyales ang major shareholders. Macy Monique Maglanque, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Bunoan de la Cruz, Treasurer. Kayo na po mag-connect ng dots. Ayon daw sa 2024 GAS, si Macy Maglanque, anak ni Mayor Maglanque, ang nakalistang presidente ng kumpanya. Ayon sa ilang post ng kanyang ama noong 2023, isang labor attaché si Macy sa Migrant Workers Office sa Los Angeles, California. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, siguro nagtataka po kayo kung bakit pumasok ko kanina nakasalamin. Nung Lunes po kasi, dumating po ako dito sa Pilipinas nung Saturday ba yun, Friday. Galing po akong US, doon po kasi ako na-assign sa Los Angeles, California. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na nakakubra ng 1.9 billion pesos worth of infra projects ang Global Crete Builders ni Mayor Maglanque mula 2022 sa Region 3. Diba? Sa aming mas malalim na pagsisiyasat, napag-alaman namin na mula 2018 aabot sa mahigit 3 billion pesos ang kontratang nakuha ni Mayor Maglanque sa iba't ibang parte ng bansa. Grabe ka, Secretary Bunoan. Sinira mo, tiwala sa'yo ni Presidente. Diba? Alam mo, nung una, marami pa naaawa sa'yo nung iniimbestigahan ka eh. Diba? Nung una, marami pa naaawa dito kay Secretary Bunoan nung iniimbestigahan po ito. Pero habang tumatagal, habang dumarami yung isinisiwalat ni Senator Ping Lacson at nalaman natin itong part na ito na kung saan, ito daw si Bunoan, talagang may sabwatan na nangyari sa pagitan ni Bunoan, ni Bernardo at saka ni Maglanque, talagang sa totoo lang dapat talaga managot yan. Dapat talaga hindi lang basta matanggal yan, maalis sa serbisyo. Hindi lang tama na maalis siya sa serbisyo, dapat imbestigahan siya at dapat siyang managot. Lalo na at matitindi yung mga isinisiwalat ni Senate Pro Tempore Ping Lacson mga kababayan. Kasi kung hahayaan lang na mawawala lang sa pwesto, maalis lang sa pwesto yan, magre-resign lang yan voluntarily, walang mangyayari mga kababayan. Ganun lang ang sistema dito po sa ating bansa na kapag nakagawa ka ng pagnanakaw, etc., mag-resign ka lang, okay na, hindi ka na mapapapanagot. Kaya nga dapat managot po etong si Secretary Bunoan kung talagang may sabwata na nangyari po dito. Kasi kahit siya mga kababayan, kasali rin pala. Nagyayabang pa. Di ba? Nagyayabang pa itong si Maglanque, ano yung sabi? Na bilyon-bilyon ang proyekto ko sa buong Pilipinas. Ayan ayan. Sabi pa dito ni Governor Maglanque, kaya yung sinasabi nilang bumili ako ng helicopter, aaminin ko na. Totoo pong bumili ako ng helicopter galing sa pawis ng aking pinaghirapan sa halagang 95 million pesos. Ayan mismong yung kasosyo mga kababayan ni Secretary Bunoan at saka nitong si Bernardo ang nagsabi na, yung mismong governor ang nagsabi na totoong bumili totoo na bumili ito ng helicopter sa halagang 95 million pesos galing daw po sa kanyang pawis at na pinaghirapan mga kababayan.
Yan, galing sa dugo at pawis na kanyang pinaghirapan daw, yung 95 million pesos na ipinambili niya ng helicopter. Totoo po ba yan? Wala po ba kayong ghost project? Wala po ba kayong substandard? Sa dami ng proyektong nakuha po ninyo? Diba? Sa tulong pa nitong si Secretary Bunoan. Hindi ka ba nakukonsensya, Secretary Bunoan? Di po ba kayo nakukonsensya? Tanggi kayo ng tanggi na wala kayong kinalaman dito pero may lumabas na ganito. May sabuatan pala. Diba pinagkatiwalaan ka ng presidente tapos ang ending ganito pala? Eh dapat po makonsensya po kayo. At dapat po kayong managot. Isinuwalat din sa amin ni former Candaba Mayor Jerry Pelayo ang umano'y marangyang pamumuhay ni Mayor Maglangke. Talagang inaanunsyo. Mayor pala yung si Maglangke, mga kababayan, hindi pala governor. Mayor pala. Na siya ay buong Pilipinas, ang dami niyang flood control projects. Nakabili na nga siya ng helicopter, bumili pa rin ng luxury jet. At naging ugong-ugong, dumarating dito sa isipin mo sa mga barangay, naka-helicopter siya. Grabe, no? Hanggang partida, mayor lang yon. Partida yon, mga kababayan, ha? Mayor lang yon, naka-helicopter pa. Diba? Mayor lang yon, nakakuha ng napakaraming proyekto sa buong Pilipinas. Nakabili ng 95 million pesos, halagang 95 million pesos na helicopter. Bumili pa ng luxury jet. Diba? Sa pamamagitan ng ayon sa kanya, dugo at pawis daw na pinaghirapan niya. Pero nakakuha ng maraming proyekto buhat nung naging sekretary, etong si Secretary Bunoan. Kahit nung panahon pa ni Duterte, nakakuha na rin ng proyekto. Lalo nang nakakuha ng maraming proyekto nung naging sekretary pa, etong si Secretary Bunoan. Anyway, tuloy pa natin. Yan, lumabas na yung hotel na yan, na building na yan na tinatayo sa Clark. Sa aking pananaw, siguro yan ang pananaw ko lang ito. At siguro may ako na magsalita nito dahil sarili. Siguro yan ang share ni Secretary Bunuan at saka kung totoo ito ni Yusek Bernardo. Grabe, una nang inamin ni Mayor Maglangke sa Bilinari News Channel na nakakasama niya rin sa ilang okasyon ang kontrobersyal na si former DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Inamin niya rin na marami siyang kontrata sa pamahalaan pero lahat daw ito ay kumpleto at dumaan sa tamang proseso. Sinubukan namin kunin ang panig ni Mayor Maglangke sa isiniwalat kahapon ni Senator Lacson pero hindi pa ito tumugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, tamang-tama na naging Senate President si Tito Sen, tamang-tama na naging Senate Pro Tempore, etong si Senator Ping Lacson. Kasi marami po lumalabas Marami tayong nakikita, mga kababayan, na mga sikreto at marami tayong naririnig at nakikita na mga sikreto ng ilang mga politiko at opisyalis ng gobyerno na pinagkatiwalaan mismo ng ating presidente pero sinira po nila ang tiwala ni PBBM. Biruin nyo ipinagkatiwalaan ni PBBM ito si Secretary Bunoan pero saglit na magtrabaho kaya pala wala kang kaalam-alam sa pinaggagawa ng mga tauhan mo dahil kahit ikaw pala, Secretary, may sabwatan ka pala ding pinasukan. Di umano kung totoo man etong balitang ito na nakita po natin. Kaya pala nakakapagtaka, di ba kayo nagtataka? Bakit tuwing tatanungin kung ito ba ay may alam sa mga nangyayaring issue sa mga flood control, di ba nung una, halos wala siyang alam. Puti mo nga pag times, hindi pa niya alam. Di ba? Kaya doon pala mga kababayan sa point na yun kung titingnan nyo, talagang kung wala kang alam sa ginagawa ng nasasakupan mong departamento, ibig sabihin hindi ka nagtrabaho ng maayos. Baka nga lang totoo na pumera ka nga lang talaga dyan. Yan nga siguro yung masakit na katotohanan. Pinagkatiwalaan ka ng presidente pero saglit na magtrabaho ka, tinrabaho mong pumera at palakihin yung negosyo kung saan kayo nakasiksik. Diba mga kababayan? So anyway, kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa topic na yan na kung saan kaya natin nasabi kanina na ito si Secretary Bunoan, mga kababayan, talagang kahit sa isyong ito ay may kinalaman kasi nga may lumabas po na video na ganito na kung saan may isiniwalat itong si Senator Ping. So kayo,
Ano po ang comment niyo mga kababayan sa inyong palagay? Totoo ba na totoo ba na etong si Secretary Bonoan kasabwat mga kababayan itong si Bernardo at na itong si Maglangke? Ayan, mega love shoutout po. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.